Isang dokumentong pirmado ng isang dating opisyal ng gobyerno ang natagpuan sa hinahuluglog na Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Meron ding pagkilala ng isang PNP unit dahil sa donasyon. Live na nakatutok si June Veneracion. June. Emil, ilang dokumento at certificate gaya na lang umano ng appointment papers ng isang dating tauhan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang nakita sa loob ng ni-raid na Pogo Hub na ito dito sa Porac, Pampanga. Sabi ng mga otoridad, Emil, nakapagtataka yan. Sagot naman ni Roque, wag daw itong haluan ng malisya. Puwersahang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub compound na ito na pugad daw ng mga iligal na aktibidad. Sa Security Office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations ng kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa ni-raid na compound. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng hepe ng Regional Highway Patrol Unit 3. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May isa pang ikinasorpresa ang PAOK, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May petsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito na sasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe Oktubre nung nakaraang taon. Yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yun. Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa ako. Tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado ng Pogo Hub. Meron ding natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Walaan nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap for ransom, human trafficking at murder. Natapos na ngayong araw ang paghahalughog sa lahat ng 46 buildings sa loob ng compound na ito pero mananatili pa rin naka-lockdown at babantayan ang compound. Ang isa sa mga posibleng susunod na mangyayari ay pagsasampa ng forfeiture case para raw mapa sa kamay na ng gobyerno ang buong compound. Emil. Maraming salamat, June Veneracion.